of right, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. And hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron na naman tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist mga kapatid versus sa MCGI o ang dating daan mga kapatid. Ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na wala ng pangangaral sa loob ng 1,000 taon paghahari sa langit ni Kristo ng mga banal mga kapatid. So again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay wala ng pangangaral sa 1,000 sa loob ng 1,000 taon paghahari sa langit ni Kristo ng mga banal. So affirmative natin, Brother Denmar Santiago ng SDA, at negative naman si Brother Jules ng MCGI. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa ating pagtatanong, at 10 minutes sa ating rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, syempre Russia TV debate rules yung ating gagamitin ngayon. So summarize ko na lang yung ating rules. Rule number 1, yung ating 20 second, lahat ng tanong ay dapat sagutin ng 20 seconds mga kapatid. At rule number 2 ay yung ating categorical question, dapat ang unang lalabas sa bibig nyo ay yung pagpipilian. Rule number 3, kung wala kayong mapili or hindi nyo masagot ng direktang tanong, 10 seconds explanation rule yan. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, isang sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. Pero sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan, so minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical na anyo, kasama din yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question, ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive na question or personal question, pero pwede ding tanggihan ng sumasagot. Rule number 11,
Disconnection time limit, 7 minutes lang yan. Rule number 12. Meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lang lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pahayag o paniniwala ninyo mga kapatid. At hindi din ako mananagot sa anumang epekto ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista at ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sumasang-ayon po, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon po ang negative. Okay mga kapatid, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Magandang gabi po sa inyo po lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Denmar Santiago, ang abang instrumento ng Panginoon sa pangangaral ng katotohanan ng ating pananampalatayang Adventista. Mga kapatid, tayo po'y magpapatunay at magtatayo na wala nang gagawing pangangaral sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo at ng mga banal sa langit, ayon po yan sa banal na kasulatan. Kaya naman mga kapatid, nawa ay idalangin po ninyo na ang inyong masumpungan lamang sa debating ito ay ang katotohanan ng ating Panginoon. Hindi po kayo sa akin nakatingin, kundi sa Kanya lamang. At nawa kayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa gagawing debating ngayong gabi ito. Okay, at syempre, yung ating tututol naman, pakilala ka kapatid. Okay, maraming salamat Rasha sa ating butihing moderator at kay Denmar. Ako nga pala si Jules Lokban ng MCGI. Sa ating gagawin ngayon ay negatibo tayo sa kanyang paksa, no? Ating pong tututulan ayon sa Biblia. Okay, maraming salamat mga kapatid. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Denmar sa kanyang patutunayan. Okay. Brother Denmar, your time start now, bro. Kita ba yung presentation ko, Brother Rasha? Yes, bro. Okay. So ito po ang topic natin, no? Wala nang pangangaral sa loob ng 1,000 taong paghahari sa langit ni Kristo at ng mga banal, no? Yan. So unahin natin yung definisyon ng mga salita dito. Katulad ng banal, sino ba yung banal dito? Ang mga banal dito, ang sabi sa Apokalipsis 14:12, silang nagsisisunod sa mga utos ng Diyos, no? Yung mga banal, ay tinatawag na saints, mga sumusunod sa utos ng Diyos. Yung ating kausap ngayon, ang kanyang tinitindigan at gayon din ang kanyang puno na si Mr. Soriano na mayapa na nakipagdebate kay kami nung wag na daw sundin ng 10 utos. O, kilala nyo na kung sino yung mga banal na maghahari sa loob ng 1,000 taon, ano? O, ngayon, bakit wala ng pangangaral sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo? Kasi pagkatapos ang pagsarado ng pintuan ng awa o yung close of probation, hindi na magbabago ang kalagayan ng tao. Wala nang bagong maliligtas, no? At wala nang pagkakataon para magsisi dahil yung gawain ni Kristo, no? Yung gawain ni Kristo sa sanctuaryo, no? Yun ay matatapos na. Kumbaga, yung tinatawag nating investigative judgment, no? Na nagsimula noong October 22, 1844 sa pagpasok ni Kristo sa sanctuaryo, no? Ay matatapos yun sa close of probation. At doon sa close of probation, no, hindi natatanggap ng bagong mananampalataya. Wala nang mababautismuhan doon.
No? So, ibig sabihin, paglabas ni Kristo sa sanktuaryo, ang hatol ay nakatalaga na. No? Nakatalaga na. Kaya sabi dito sa Revelations chapter 22 verse 11, ang liko ay magpapakaliko pa. May sabihin, paano mo pangangaralan ito kung magpapakaliko pa? No? At ang marumi magpapakarumi pa. Oh? So dito, maliwanag na hindi na talaga magbabago yung taong masama na maiiwan dito sa lupa. No? Hindi na sila magbabago. Sila ay magpapakaliko pa. Sabi nung talata ng Biblia. At ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Ito ho yung kalagayan ng tao pagka ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating na. No, at natapos na ang kanyang ministeryo ng pagpapamagitan sa sanktuaryo. No? Kaya wala nang data ng buhay pa sa lupa pag dumating si Kristo. Bakit? Sa pagdating ng ating Panginoon Kristo sa kanyang ikalawang pagparito, bago magsimula ang 1,000 years, ang mga matuwid ay bubuhayin na mag-uli. No? Bubuhayin na mag-uli yung mga matutuwid. Saan sila dadalhin? Sa langit, no? Sa langit. Ang sabi diyan sa unang Tesalonica, basahin natin, no? Unang Tesalonica. Sabi diyan, no? Wait lang, hanapin natin, Unang Tesalonica 4, no? Wait lang. Unang Tesalonica 4:16. Ang sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak na Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang magbubuhay na muli. At yung nabubuhay na banal, no, ay babaguhin ang kanilang katawan at dadalhin sa langit. No, sabi diyan sa talata 17, kung magkagayot, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. No? Yan. Kaya sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, yung mga banal na patay at yung banal na buhay ay sila'y iaakyat sa langit. Ano naman ang mangyayari sa masama na buhay at masama na patay? No, lahat ng masama, no, ay papatayin. Oh. So yung mga masasama, hindi sila bubuhayin. Oh? Hindi sila bubuhayin. Kaya sabi diyan sa Apokalipsis 20, talatang 20, talatang 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So yung mga patay, bubuhayin lamang sila, no, kapag ka nandun na yung millennium. Para anong gagawin? Para sila'y patayin. No? Kaya maliwanag ho dito sa Jeremias 25:33 na sabi diyan, at mapapatay ng Panginoon sa araw na yaon. Kailan yon? Sa araw ng paghukom, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. At sila'y hindi tatagpuyan o dadamputin man o lilibingan man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. So, lahat patay. Walang madadaya si Satanas. Kaya, sabi dito, no, ang resulta ng pagdating ng Panginoon Kristo, walang tao sa lupa sa loob ng 1,000 taon kasi lahat patay. Ikalawa, yung lahat ng matuwid o lahat ng banal nasa langit. Lahat ng masama ay patay na. So therefore, wala siyang manilinlang, walang madadaya si Satanas. Kasi lahat patay So kung walang buhay na tao sa lupa, wala ring dapat pangaralan. Wala na. Kasi ano ang sabi ng talata kanina? Ang liko ay magsisipagliko pa.
No, balikan natin yung talata. Ang liko ay magpapakaliko pa. Hindi na magbabago ang masama, ang balakyot, no? Hindi na magbabago. Kaya, bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ang misyon ng iglesia ay matatapos yung pangangaral. Kaya maliwanag dito sa Mateo 24, basahin natin. Mateo 24:14. Thank you, Brother Rasya. At ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. At kung magkagayoy darating ang wakas. Kapag naipangaral na lahat, darating na ang wakas, yung pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya wala na hong pangangaral, no? Kaya yung misyon, no, ay nagtapos sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, no? Yan. Ngayon, so yung panawagan para magsisi ang tao ay matatapos sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Therefore, sa loob ng 1,000 taon, wala nang makasalanang buhay. Wala nang mako-convert. Wala nang bagong born again. Wala nang magbabago. Ano na lang ang meron? Pagre-restore ng kaayusan, paghahanda sa bagong langit at bagong lupa, at paghuhukom. Ito nga yung sinasabi ng aming propeta na si Ellen White. Sabi niya dito sa Patriarchs and Prophets, page 201, when Christ shall cease his work on mediation in man's behalf, then this time of trouble will begin. The case of every soul will have been decided, and there will be no atoning blood to cleanse from sin. So, pag si Kristo tapos sa kanyang gawain sa sanktuaryo, wala nang magbabago pa. Wala nang kapatawaran ng kasalanan. At lahat ng masama, ano mangyayari sa lahat ng masama? Ang sabi dito sa Ezekiel, sa Ezekiel 9, sa Ezekiel 9, ang sabi diyan mga kapatid, i-slaughter sila, lahat ng mga masasama. Kaya sa ating paniwalang mga Adventist, sabi diyan, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Isaiah chapter 26 verse 21. Okay? Sinabi yan ng ating propeta, kaya ayan. So, ibig sabihin, yung pag-i-slaughter diyan, sabi diyan, sayang. Diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jules ng MCGI, your time start now. Okay, salamat, Mr. Moderator. Una kong katanungan sa'yo. Sa lahat ng nilatag mo, naunawaan mo ba? Yes or no? Yes. Oo. Kaya nga napakaliwanag ng aming doktrina na pagdating ni Kristo, wala nang tao sa lupa. Bakit? Lahat ng banal ay nasa langit na at lahat ng masama ipapatayin ng Panginoon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Tapos yung sa buhay, ay 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Okay, next question ko sa iyo. Sa Mateo 24:14 ginamit mo. Ang tanong ko sa iyo diyan ay ganito. Ano yung Agapeo Diricopi? Ano yun? Okay, Mr. Moderator, objection ako, Mr. Moderator. Proceed. Objection. Hindi ko pa po nilalatag yung Greek. At ikalawa, mali ho yung pagbasa niya sa Greek. Okay, next so question. Kung hindi pa nilatag daw, automatic next question to. Proceed. Okay, next question tayo. Naiintindihan mo ba yung tanong ko sa iyo sa Greek, yes or no? Yes. Yes. Oo, nag-aral tayo sa Greek language, biblical Greek eh. Pero, yung pagbabanggit mo, mali.
mag-aral ka muna ng pag-aaral ng Greek. Okay? Bago mo sabihin sa akin na kung naintindihan ko ba o hindi. Kasi pati yung pagpaparsing, hindi mo alam. Okay. Okay, next question ko sa iyo. Ano sa Tagalog kung alam mo yung adapio? Sagot. Ano? Okay. Again, Mr. Moderator, objection. Proceed. Objection mo na. Out of topic, we are not talking about the Greek word in Matthew 24. What we are talking about is yung topic natin na may pangangaral pa ba sa loob ng 1,000 years. Okay, so Balik sa topic. ang objection dito, out of topic daw, negative. Meron ka bang counter objection? Counter ako. Proceed Kasi biblical yung tanong ko. Mr. Moderator, nakasulat yan sa unang Korinto 14 ng 27, pinapahintulutan doon ang 3 wika. Di ko alam kay Dinmar kung hindi niya nababasa, Okay. siguro yan. So dito sa out of topic mga kapatid, before talaga ako mag-decide, tinatanong ko muna ang ating negative kung ano po, bakit nyo tinatanong yung Greek, ano yung kinalaman sa paksa? Bro Jules? O, tanong ko sa kanya yan dyan sa Mateo 24:14 na ginamit niya sa talata. Tinatanong ko siya dyan kung ano yung adapio. Okay. So tinatanong niya dito sa ginamit mo daw na talata, bro. However, pwede kang mag 10 seconds kung hindi mo masagot ng direkta. Gagamitin mo ba, bro Denmore? Yes, Proceed. gagamitin ko. No, wala pong agapeo diyan sa Greek text ng Matthew 24 verse 14. Next Kaya question. po nating ipakita yan. Okay, next question ko sa iyo. Alam mo ba sa Tagalog itong adapio? Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds. Wala nga pong agapeo sa Matthew 24 verse 14. Saan mo naman kinuha yung agapeo na yan? Wala nga po Next sa question. talata yan eh. Okay, next question ko sa iyo. So inaamin mo, hindi mo alam sa Tagalog itong adapio? Inaamin mo ba? Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds. No? Wala nga pong agapeo dito. Ayan o, tinitignan ko. Ilapit ko pa sa'yo. Wala nga pong agapeo dito eh. Saan mo ba kinuha yung agapeo na yan? Ayan o, Matthew 24 verse 14. Wala eh. Next question. Oh. Okay, next question tayo. Bitawan na natin mga viewers. Sa unang Thessalonica 14:16-17, diyan ako magtatanong at sagutin mo sana. Ano yung katanoisis to adapio? Ano yon? Ano daw yun? Ano yon? Sagot. Okay. Ito sagot. Wala na namang agapeo diyan. Nag-i-imagine ka na naman. Wala. Objection, Walang Mr. agapeo. Moderator. Objection. Wait lang. Objection muna unahin. Bro, negative, ano yan? Tinatanong ko siya sa unang Thessalonica 4:16 ng 17, nilatag kasi niya yan. Diyan ako nagtatanong sa kanya ng katanoisis to adapio. Okay. So, ang objection dito, again, ano daw yun? Bro, affirmative, counter objection. Wala pong agapeo sa talata, Mr. Moderator. Okay. No, sa Greek text. Okay. So, ganito mga kapatid. Pinutol niya eh. Babasahin ko eh. Okay, so ganito mga kapatid ha. So, meron tayong rule mga kapatid, gaya ng rule number 4. Sabi dito, sagutin ang tanong na naaayon sa hinihingi, gaya ng ano daw yung Greek. Ngunit ang sagot na wala, tinatanggap pa din yan as a valid answer ayon sa ating rule. So, brother Denmar, proceed ka sa sagot mo na wala. Okay, babasahin ko po, no? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Wala pong agapeo. Basahin natin. Oti otos ho, curios en kilesmo, enfone, arkegeolos, arkedeios, kai en salpig, teos, katabino. Next question, 20 seconds. Last 1 minute. Next question. Last 1 minute. Kung wala dyan ang tanong ko sa iyo, ano sa Tagalog yung katanoisis to adapio sa Tagalog? Sagot. Okay. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed.
Hindi po ako diksyonaryo para tanungan kung Tagalog or English. Bumalik siya sa paksa doon sa aking inilatag, Mr. Okay. Moderator. Counter objection, hindi daw siya Counter dictionary. ako, kasi sinusundan ko siya, wala daw doon sa talata. Pero pinapaalam ko sa kanya kung alam niya ba yung katanoises to adapio. Okay. So ganito mga kapatid ha, doon sa kondisyon ng ating affirmative, sabi mo hindi ka daw dictionary. However, ang question kasi dito, tinatanggap ko ang kanyang tanong as a valid question. I don't know kung ano yung gusto niyang ipakita dito, na nagtatanong siya doon sa kung alam mo daw yung ano yung Greek na yon. So Brother Denmark, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo or talagang sasagutin mo ano yung Okay, Greek yun? 10 seconds. Proceed, bro. Oo. Wala pong agapeo dito. Paulit-ulit ka naman eh. Binabasa ko nga kanina po. Ayan, tutuloy ko yung basa ha. Tutuloy ko yung basa. Time. Sabi dito, Next question. Okay, next question. Bitawan na natin yan. Okay na yan. At Jeremias 25:33. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo mga kapatid sa unang pagpapahayag ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi dito ni Jason Bellones, mali ang aral ni Bro Denmar. Walang sinabi ang Biblia nasa 1,000 taon mananahimik na lamang ang tao at tutunganga sa langit o sa lupa sa 1,000 taon. Walang lohika yan. Shoutout din kay Clerk. Sabi niya, kung mabasa ko, baka aral mo ang mali. Shoutout din kay Jonel Magalasang. Tibay din tong dalawa para kay Pastor Mords. Shoutout din dito kay Jason. Sabi niya, nagpapalusot po si Denmar para iwasan ang tanong tungkol sa Greek word na adapteo. Talagang halatang di marunong si Denmar at nagkukunwari lang. Shoutout din kay Mark Anthony, anong klaseng tanong yan? Pinagtatagalog yung Greek. Sabi naman ni Susan Dusal, bakit pa kayo nagdebate na parehas naman kayong pekeng sekta? Shoutout din mga kapatid dito kay Mark Anthony at syempre dito kay Jesus ng ROG at yung pumasok natin si brother taga Citas at yung ROG Jesus. So parehas to. Shoutout din kay H2 mga kapatid at yung ating nasa live Brother Noel Perfecto. Ang topic ngayon mga kapatid, again, patutunayan ng ating affirmative na walang pangangaral sa 1,000 taon. Paghahari sa langit ni Kristo ng mga banal. Bilang negatibo, Brother Jules ng MCGI or Ang Dating Daan. Your time start now. Okay, maraming salamat Mr. Moderator at sa mga viewers nating na nakikinig. Ako nga pala si Jules ng MCGI at ating tututulan ang maling aral ni Denmar. Okay? Dito, una kong katanungan kay Denmar kung nauunawa ba niya yung mga nilatag niya. Sa Biblia mga kaibigan, bawal po yan yung sagot niyang nauunawa niya. No. Sa Kawikaan 3:15, ang sabi doon, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Yan. Hindi alam yan ni Denmar Kasi si Denmar, hindi nagbabasa ng maigi sa Biblia. No? Ang sagot niya, nauunawa niya. No? O doon pa lang, sablay na siya. Di ba mga kaibigan? Halatang hindi nag-aaral. Tama yung sinasabi doon sa 2 Timoteo 3:7, ang sabi kay Denmar, laging nagsisipag-aral, ngunit kailanman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya kung makasagot si Denmar, nauunawa daw niya. Labag sa Biblia, Denmar. Mantakin mo, ang una kong katanungan sa iyo, hindi mo nasagot. Ha? Hindi ka ba nag-aaral ng Greek? Sa Biblia, sa unang Korinto 14:27, ay pinapahintulot ng Biblia na hanggang 3 wika. No? Objection ka ng objection, 10 seconds, wala kang sagot. So, ibig sabihin, 0 ka. No? Wala kang puntos. No? 0. Ang tanong ko sa kanya mga kaibigan, ano yung adapio
at pericope. No, sa Tagalog, para maintindihan ng mga viewers at para magkaroon ng kaalaman si Dinmar, ang ibig sabihin niyan, ano ang sinasabi sa talatang ginamit mo? Oh, yan oh, nagtatanong ako sa talata at doon sa talata na ginagamit mo, no? Sinusubok ko yung espiritu mo kung matalino. Kaya kasi nga sabi sa Biblia, subukin niyo ang mga espiritu kung ito'y sa Diyos. Ibig sabihin, yung nananahan na espiritu kay Dinmar, no? Hindi siya matalino, no? Kasi nga hindi nakasagot. Okay? Pangalawa, tanong ko kay Dinmar, ano yung katanoisis to adapio? Napakasimple lang, no? Ang ibig sabihin sa Tagalog, Dinmar, ano ang nauunawaan mo sa talata? Yan, hindi nasagot ni Dinmar. Ibig sabihin, yung una mong stand, sako ka, no? Sako, giba. Hindi ka nakasagot sa stand mo mismo. Dapat itatayo mo yan. Sasagutin mo, hindi ka magte 10 seconds. Sasagutin mo yan. Para maging matibay yung poste na ininalalatag mo. Hindi mo nasagot. Anong ibig sabihin yan? Sa una mong stand, sako. Mamaya titingnan ko kung tatayo pa yung stand mo, no? Sa Biblia kasi mga kaibigan, itong mga uri ng taong ito yung tinutukoy sa Daniel 12 ng 10 na sinasabi, wala sa masasamang makakaunawa. No? Lapat na lapat kay Dinmar yung talata, no? Ang masama ay gagawa ng kasamaan at wala sa masasama ang makakaunawa. Hindi naunawaan ni Dinmar ang kanyang nilalatag. Hindi nga makasagot Mantakin mo sumagot siya ng nauunawahan niya. Sa Biblia bawal yan ba? Sabi ng Diyos, at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Yan, sinasabihan ka na ng Diyos. Okay. Sa Biblia, sa 28, 19, yung MCGI, Ebanghelyo, no? Mangangaral yun sa buong sanlibutan, pandaigdigan yan. No? Dito yon magaganap sa lupa, kaibigan, sa loob ng 1,000 taon. Tanong ko sa iyo, yung bang grupo mo pang daigdigan na ba? Sagutin mo yan assignment ko sa iyo. Yung bang grupo mo pang daigdigan na ba para masabi mo tapos na ang pangangaral? Okay, wala nang 1,000 taon. Tapos na. Bumaba na ba si Kristo? Ayan, mga assignment. Ano pa? Ikinulong na ba si Satanas? Kasi doon sa 1,000 taon, kukulong si Satanas. Di ba? Yan ang mga assignment ko sa iyo. Pero, mga kaibigan, talagang magulo yung aral ni Dinmar, Dahil siya mismo sa kanyang pag-stand ay wala siyang kasagutan. Di ba? Maliwanag yan na sinasabi doon sa 2 Timoteo 3 ng city na laging nagsisipag-aral ngunit kailanman na hindi nakakarating sa pagkalab ng katotohanan. Bakit si Dinmar hindi nakakarating sa katotohanan? Ginawa siya sa talinghaga Doon sa Marcos 4 ng 11, si Dinmar ginawa sa pamamagitan ng talinghaga. Napakalinaw. Kaya kahit anong pagpapatunay niya rito, hindi maintindihan ng mga nakikinig. Di ba? Kasi wala sa Biblia, labag sa Biblia ang sinasabi ni Dinmar. Kaya yung tinutukoy sa kanya na nagsibaling, doon mababasa natin sa unang Timoteo, na nagsibaling sa hulihan ni Satanas, Kasi nga si Dinmar hindi na nakikinig sa tunay na aral, Basahin natin yan dito sa unang Timoteo.
Hindi na nila pakikinggan yung magaling na aral, no? Makati sa tayo ngayon eh. Kaya ang ginagawa ni Dilmar ay mag-imbento ng kanyang mga no, imbento yan Dilmar eh. Natapos na wala nang pangangaral sa 1,000 taon. O ngayon assignment, saang talata na sinasabi wala nang pangangaral sa 1,000 taon? No, tapos na yung pangangaral. Yan. Sana bigyan mo ako para maging matibay sa pangalawa mong stand, sapagkat sa una mong stand wala kang sagot, 0 ka at wala kang napatunayan. Sana mamaya ay mayroon kang mapatunayan, kaibigan ko. At ang ganyang uri ng tao katulad ni Dinmar, ito yung sinasabi ni Kristo na sa Mateo 3:7 na nagsasalita na wala sa katotohanan, ay ang sabi ni Kristo, ulupong. Kayong lahi ng ulupong. Yan. Pag ang aral pala, hindi kaaral ng mga apostol, ang tawag ni Kristo, ulupong. No? Kaya din Marik, tatakwil ka ni Pablo sa Galatia 1:8. Kasi yung aral mo, hindi aral ng mga apostol. Pag ganyang uri ng aral, ang sabi ni Apostol Pablo, matakwil. Yan, mga kaibigan, mga viewers, ang aral ni Dinmar hindi nakasagot sa Greek ay matakwil. No? Ang bihira ka, Dinmar Sabi mo, nag-aaral ka ng Greek. Tapos nung tinanong kita sa Tagalog, wala kang sagot. Nakakahiya sa mga viewers No? Dapat aralin mo muna bago ka sana humarap sa akin No? Tapos maghahamon ka pa ng True Church. No? Pero kahilingan mo yan para makabawi ka. Anuhin na lang kita dyan, kaibigan. Kakasahan kita sa True Church na yan para man lang makabawi ka. Kasi dito sa debate natin, wala talaga. Kahit mamaya, ganun pa rin ang itatanong ko sa iyo sa pangalawang mong stand. Yari ka sa akin. Sa Greek pa rin ako magtatanong sa iyo. Kung may lakas ka ng loob sa akin, magtanong ka sa akin sa Greek. Ipakita mo na matalino ka. Tanungin mo ako sa Greek. 'Di ba? Kasi ang Biblia ang bagong tipan sa isinulat sa Greek 'Di ba? Dapat marunong ka rin sa Greek, hindi yung out of topic, 10 seconds. Hindi alam Paano 'yan? Diyan pa lang mga kaibigan, nakakahiya. Na yung kausap mo na nagpapatunay, hindi makasagot sa Greek. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Ang tanong. Okay, ito yung una kong tanong, Wait lang. Check natin yung camera. Okay, una kong tanong. Saang talata natin mababasa, letra por letra, may mga ngaral pa kapag si Kristo at yung mga banal ay maghahari na ng 1,000 taon? Saang talata? Mayroon. Chapter and verse. Mateo 28:19. MCG ayon, unang Korinto 10:32. Napakaliwanag. Uunawain mo lang. Okay. So nakalagay ba doon letra por letra na sila'y mangangaral sa loob ng 1,000 taon? Letra por letra, may mabasa ba doon? Meron o wala? Mayroon. Nasa yan? Revelation 21. Pababa. Tapos Mateo 28:19. Dalawang talata. Meron daw. Next question. Hindi ka ba nagsisinungaling na walang nakasulat na mangangaral sa loob ng 1,000 taon sa Matthew 28:19? Yes or no? Hindi ako nagsisinungaling. No. Dahil uunawain mo lang. Mangangaral ang MCG yan. Unang Korinto 10:32 at Mateo 28:19, mangangaral ang MCG ay sa mga bansa. Next question.
Okay, mo. next question. Nakikita mo yung aking screen. Ang tanong ko sa'yo, dito sa Mateo 28:19 na binigay mo, pakituro mo nga sa akin saan dyan yung mangangaral ng loob ng 1,000 taon. Letra por letra verbatim. Saan dyan? Saan? Saan dito? Mayroon. Saan? Oh. Oh, Mateo 28:19, unang Korinto, 10:32. Di mo kasi yan nakikita, bulag ka eh. Sabi doon sa 2 Korinto ng 4:4. Objection, Si Mr. Denmar, Moderator. binulag Objection, ng Mr. Diyos ng Moderator. sanlibutan. Wait lang, objection. Objection? Bro, affirmative, ano yan? Ayon po sa ating rules, bawal po ang mag-ad hom. Yung pagsasabi niya ng bulag, ad hom po yun. Hindi ko Okay, okay. papayagan Counter. yun. Counter objection. Counter objection. Ang counter ko nasa Biblia, hindi po akong may sabi, Mr. Moderator, nasa 2 Korinto 4:4. Si Denmar binulag ng Diyos ng sanlibutan. Okay, Yan. so ganito mga kapatid, ang objection ko lang naman, pag tumuturo na sa mata, ayun yung ad hom, pero pag bulag, ibig sabihin that is either figurative or not. O pwede pa yan sa akin, bro Denmar, ha? So proceed lang, bro. Okay. Sasagot, bro. Okay, dito sa talatang ito na ibinigay mo, ayan o, naka-plus sa screen eh. Dahil dito, magsiyaong kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Binasa ko yung buong talata, walang pangangaral ng 1,000 taon. Ipagpapatuloy mo pa ba yung pagsisinungaling mo? Yes or no? Yes or no? No! No. Hindi ako nagsisinungaling. Dahil nasa Revelation yan. 20, verse 1 hanggang pababa. At Mateo 28:19, unang Korinto 10:32, MCGI ang mangangaral at hindi Sabadista. Next question. Next question. Galingan mo. Okay, next question. Okay, next question. Ang sabi mo, hindi mo na ipagpapatuloy yung kasinungalingan mo. Etong Mateo 28:19 na binigay mong talata. Okay. Pakituro mo sa akin. Ang tanong ko pakituro mo sa akin saan sa talata ng Mateo 28:19 yung mangangaral ka ng 1,000 taon. Saan dito sa talata? Sa talata ito, Mateo 28:19. Saan? Mayroon. Yung mga bansa, MCGI yan, mangangaral sa mga bansa. Unang Korinto 10:32, mababasa yung MCGI. At Revelation 20, verse 1 hanggang pababa. Nabasa natin? Nabasa. Uunawain mo lang din, Mar. Yung mga bansa daw. Next question. Okay. Ano na ako, Mr. Moderator, ilang oras na lang? 2 minutes. Tanong. 2 minutes. Okay, wave ko na, Mr. Game na. Moderator. Okay, so Like dyan nagtatapos mga kapatid ang unang stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live kay Music Lover. Sabi niya, saan nga ituro mo nga? Shoutout din kay Pink. At shoutout din kay Catholic War. Nandito din si Jesus ROG mga kapatid sa Tagasitas. Shoutout din sa inyo mga kapatid. Dito din kay Abdul Yusuf. Magandang araw sa lahat. Kay David Destan. Walang nangyayari. Natawa lang mga tao. Shoutout din kay Mark Givera. Denmar, tuturuan ka daw niya ng Greek. Shoutout din kay David Stan. Joker kayata. Hahaha. Ray na may character assassination ang ginawa ng negative, wala din siyang napatunayan. Yung negative, dapat yung ikaw ang magsalita, naglahad ka na lang ng iyong nalalaman maliban sa pasalitain ng hindi pasalitain ng hindi maganda. Nakakatawa yung negative. Shoutout din mga kapatid dito kay Migs Proy, anyari boring, hahaha. Shoutout din mga kapatid dito kay Susan Dusan, bakit pa kayo nagde-debate? Parehas lang naman kayong peking sekta. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. At sabi ni Catholic Warrior, gandang gabi bro Russia. Salamat po sa shoutout. At si Jesus na ROG, gusto lang pala ng MCGI magyabang na marunong siya sa Greek. At tuloy-tuloy lang mga kapatid. Dako tayo sa rebuttal ni Brother Denmar ng SDA. Your time start now. Okay, mga kapatid, unang-una, puntahan po natin yung pangangaral ng ating Panginoong Kristo
dito po sa Mateo 5, no? Okay. So, ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, mapalad kayong mga inaalimura at pinagwiwikaan ng masama ng dahil sa akin. No? Mapalad tayo, no? So, ang ginawa ng negative side, no? Instead na siya'y tayo ng alternatibong pananaw sa paksa, ang ginawa niya, personal attack o ad hominem. No? Ang sabi niya, gusto niya daw akong subukan sa Greek kung matalino daw ako. Sinabi ko, nag-aaral ako ng Greek. Pero hindi ko sinabi matalino ako. Kaya nga, paano ko ipinakilala yung aking sarili kanina? Sabi ko, ako ay maliit na lingkod ninyo kay Kristo. Kaya hindi ko alam kung bakit gayon na lang yung galit ng ating kapatid. Pero di bali, naiintindihan kita. No? Naiintindihan kita. Alam mo kung bakit? Kasi, ayon sa Apokalipsis 12, talatang 17, ganito mababasa. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Kaya pala galit na galit si Brother Jules sa sumusunod sa kautusan. Kasi, no, kabilang siya dito sa lupon o kampon ng dragon na si Satanas. No? Kaya ang kanyang ama, sabi dito sa 1:8:44, yung ama ng kasinungalingan. Ay, bakit? Kasi sa Mateo 20, yung kanyang sinitas sa 28, no, 19, walang mababasang 1,000 taon. Pakinggan nyo ninyo, babasahin ko. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung pangangaral na ito ay ginawa na ng mga alagad sa panahon ng unang siglo. Yan. Tingnan po nila yan. Ano ang katunayan natin? Ang katunayan natin na naipangaral nila o natupad nila ang pangangaral na yan ay mababasa po natin, mga kapatid, dito sa Aklat ng Gawa sa 2, no? Kabanata 2. Okay? Diyan natin mababasa na may iba't ibang mga bansa, no? Sabi diyan, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinaupuan, no? So, alam naman po natin yung nangyari dito. Pagkatapos na mangaral ni Apostol Pedro, ay maraming mga nabautismuhan. Mga 3,000 ang nabautismuhan sa panahong ito. No? At sa panahon ni Apostol Pablo, maraming nabautismuhang mga hintil. No? At isa pa, ang pinagmamalaki niya yung kanyang MCGI. Hindi po natin paksa dito yung tunay na iglesia. Okay? Hindi natin paksa dito yung tunay na iglesia. Pagdating sa tunay na iglesia, no, hindi basihan ang pangalan. Ang basihan ayon sa Biblia, no, sabi sa 1:17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Anong turo? Ezekiel 44:23. At kanilang ituturo sa aking bayan, o sa bayan ng Diyos. Ano daw ituturo? No? Yung pagkakaiba ng malinis at maruming pagkain, iingatan nila ang aking kautusan at ipangingilin nila ang aking mga sabat. Ay maliwanag po na ang turo ng bayan ng Diyos ay yaong ginagawa ng Seventh-day Adventist. Kaya huwag mong ipinagmamalaki yung MCGI mo.
Katunayan, yung isa nating kasama dito, si Brother Renz, dating MCGI yan, ngayon Adventist na. Oh. Sino ang nagpa-convert? Sa tulong ng Panginoon, siyempre, ginamit ako na kasangkapan ng Panginoon sa conversion ng ating kapatid na Renz. No? Ayan. Ngayon, ito ha, binigyan mo ako ng assignment. Kasi nahawak ka kay Camacho. Isa lang ang sagot ko, hindi ka nakinig sa presentation ko. Sabi mo, nagiba, wala kang giniba, ang ginawa mo, inadho mo. Inadho mo. Una, tingnan mo to ha, nagtatanong ka, inunahan mo eh. Sabi mo dito sa Mateo 24 na ginamit ko. Akala ko kasi nagtatanong ka tungkol sa talata. Sabi mo, no, Mateo 24:14. No? So, tinignan ko yung Greek dito. Tinignan ko yung Greek, ha. Ay, gusto mo lang naman mapakinggan magbasa ako ng Greek, eh. No? Gusto mo, eh. Kasi hindi ka marunong, eh. Sabi ko sa'yo, mali yung pagbibigkas mo ng Greek, eh. No? Eto, ha. Mateo 24. Sabi dito, Kai keruso, otos ho, eugelion ho basileie, en holos ho oikomene eis marturion pas ho ethnos kai to te heko ho telos. Okay, meaning walang agapeo, wala eh. Akala ko naman nung nagtatanong ka sa Greek, sabi mo kasi sa Mateo 24:14 na ginamit ko, wala eh. Walang agapeo. Kaya ako nag-o-object sa'yo. Walang agapeo. Okay? Walang agapeo. Pinuntahan ko yung isa pang talata. No? Ano ba yung isang talata kanyang binanggit? No? May isa pa sa talata binanggit. Wala ring agapeo doon. Kaya sabi ko, wala. 10 seconds, out of topic. Bakit? Hindi ka nagtanong sa presentation. Sinusubok mo yung galing ko kako sa Greek. Well, kaibigan, hindi ho yan ang plataforma dito. Okay? Hindi ho yan ang plataforma dito sa ating pag-uusap na ito. Hindi yan ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin, kung may alam ka sa paksa, ay mukhang wala kang alam sa paksa. No? So, ang ginawa mo, cherry picking ka. Ano yung tawag doon? Cherry picking fallacy. Bakit? Yung aklat ni Mateo, na mostly sinulat ang aklat ni Mateo, no? Dito sa 36 to 40 AD. Samantalang yung kay Juan sa Revelation ay tinatayang 96 to 99 AD. Napakalayo ng sekwensya at wala sa context yung ginagawa mo. Ang tawag doon cherry picking, gusto mong ipagdikit yung isang talata, wala naman napatutunayan. Bakit? Namili ka ng talata, wala doon yung gusto mong patunayan. Cherry picking fallacy. Kaya, tingnan mo ito. Ano daw yung talata natin? Sa lahat ng ating presentation, so paglalagom na lang ito kasi wala naman tayong i-rebat sa kanya, wala naman sa nilatan. No? Jeremiah, sa Jeremiah 25:33, maliwanag ito. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy, magiging sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, sila'y hindi tataguyan, ni dadamputin man, o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Sa madaling salita, dahil lahat ng mga banal ay ipinunta na sa langit, yung mga banal na binuhay na mag-uli at yung mga banal na buhay ay nasa langit na, dinala na sa langit. So lahat ng masama, ano ang sabi? At sa araw na yaon na mapapatay ng Panginoon ay mula sa dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Ibig sabihin, no?
lahat ng nandito sa lupa, papatayin ng Panginoon. Ito'y magiging walang laman. Kaya, wala talaga pangangaralan. Walang pangangaral. No? Kasi yung banal, nandun na sa langit. No? Pagdating ni Kristo, kukunin niya yung mga banal. At pagkatapos, yung mga masasama na katulad mo, mapapatay dito, iiwanan dito, mapapatay. Kaya ano sabi doon sa Revelation kanina, na aking binabasa kanina? Oh? Yung mga masasama ay magpapakaliko pa. Bakit? Hindi na sila magbabago. Sa pagdating ng Panginoon Kristo, kahit anong gawin, hindi na sila magbabago. Kasi sabi ng talata, sila ay magpapakaliko pa. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jules ng MCGI, your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator at sa mga nakikinig. At ngayon, ang una kong tanong kay aking kaibigan, minamahal kong si Dinmar, ay ganito. Ginamit mo kanina, nabanggit mo si Ellen G. White. Ang tanong ko sa iyo, nagtitiwala ka ba kay Ellen G. White? Yes or no? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Mr. Moderator, sa aming paksa, ayon sa Biblia, at hindi kabilang si Ellen White sa aming usapin. Okay. Meron bang counter-objection, proceed? Oo, nabanggit niya sa una niyang pahayag na nilista ko eh. Kaya ko nalista yung Ellen G. White eh. Nabanggit niya, kaya magtatanong ako doon sa kanyang sinabi, Mr. Moderator. So, ganito ang judgment natin. Actually, ang topic natin at lalong-lalo na dito sa dulo at hindi ko to na huli sulat talaga. Meron talaga diyang ayon sa Biblia. At kung tinatanggi ng ating affirmative na sagutin pag kay Ellen G. White lalo na sa writings niya ay next question yan, bro. Okay, next question tayo. Ginamit mo ang Revelation 12:17. Okay, tanong ko sa iyo. Ito ang tanong ko sa iyo, pakinggan mo ha. Katalabir Nestin Piblo Isa Telemonus Aputun Tion Tu Komosyo Anton. Sagot. Ano yun? Okay, 10 seconds, Mr. Moderator. 10 seconds, proceed. Oo, kung nanunubok ka na naman, hindi ko sasagutin yan. Magtanong ka doon sa aking nirebat. Next At huwag question. ka patawa-tawa, Mr. Moderator, pakisawa yan. Next question. Okay, next question ko. Yung bang aking binanggit sa Greek, alam mo ba sa Tagalog? Yes or no? Alam mo ba daw? Objection, Mr. Moderator, out of topic. Okay, ang objection dito out of topic. Brother Negative, meron ka bang counter objection? Okay, counter ko. Nagtanong ako sa talatang binigay niya. Kaya doon ko siya tinatanong. Ayaw niya sagutin eh. Okay, so dito mga kapatid, lalo na sa rebuttal, pwede magtanong naman kahit nilatag or hindi nilatag. At doon sa Greek, hindi ko din naiintindihan yon, Mr. Negative. However, tinatanggap ko yon as a valid answer. So bro, Denmar, ano daw yun? Okay, 10 seconds, Proceed, Mr. 10 seconds. Moderator. Hindi po yun ang Greek text ng Revelation 12:17. No? So, ang ginagawa niya, nanunubok siya. Next so, question. hindi ko po sasagutin yan. Next question, 10 seconds. Okay, next question siya. Nag 10 second na naman. Doon pa rin ako magtatanong sa kanyang nilatag, natural. Doon tayo magtatanong. Ang tanong ko sa iyo, ano yun? Ekhyes katonoisitas grapeas is ekhyes plotis opoton prenkipato kusmoyo. Ano sa Tagalog yun? Doon sa tinatanong ko sa iyo. Okay, ano daw yun? Okay, 10 seconds. 10 seconds, Hindi proceed. ako translator. So, kung nanunubok ka, huwag ka patawa-tawa. Kung nanunubok ka, hindi kita sasagutin. Next question. 10 seconds. Okay, next question. Next question na. Sabi mo, Dinmar, kanina, nag-aral ka ng Greek. Tinatanggi mo ba ito? Yes or no? Tinatanggi mo ba daw? Hindi. Hindi. Pero, hindi ako nagmamarunong sa Greek. Kaya nga, ang Okay. sabi ko kanina, sumasagot pa ako. 20 seconds yan, hindi daw. Ako ay munting lingkod ni Kristo.
Ngayon, kung nanunubok ka, hindi ito ang platform na dapat ikaw ay manunubok sa Greek. O sa classroom ka manubok, Next huwag question. dito sa debate kasi may napapatunayan ka eh. Okay, next question ko sa iyo. Okay, ito tanong ko sa iyo sa Juan 7:17, nilatag mo yan ha. Ito tanong ko sa iyo diyan. Tanong ito ha, tanong, makinig ka. Ano yung ekhe abrotis si Ebanalabarnias edisheti Abanalabarnies? Sagot. Okay, 10 seconds. 10 seconds. Hindi po yan ang Greek text ng John 7 verse 17. No, muli, nagtatangs na naman si Jules para manubok. Next question. Hindi 10 po seconds. ito ang Next Okay, question. next question. Kung hindi ito ang nakasulat, pwede mo bang tagalugin yung aking tanong? Yes or no? Pwede ba daw? No, No. hindi ko tatagalogin. Kasi nga nanunubok ka, hindi yan ang avenue o platform na karapat-dapat. Dapat magtayo ka ng alternative view sa ating paksa kasi negative ka. Next question. Next question. Oh, Okay, next question ko sa'yo, kaibigan. So, hindi mo pala alam ang Greek, ang ibig sabihin sa aking mga tanong sa'yo? Hindi mo alam? Yes or no? 10 seconds. 10 seconds, Hindi nga yan ang usapan natin. Kung nanunubok ka, Mr. Moderator, objection. Objection proceed. muna ako. Objection muna. Proceed. Yung patawa-tawa ng negative, kanina ko pa Ayan, po ayan. napapansin. Ayan. Pakisaway po yan, Mr. Okay, so Moderator. bro, Jules, na didistract siya sa tawa mo, bro. Pwede kang tumawa basta naka-mute bro ha. Okay. Proceed lang bro, Denmar. Okay. Again, 10 seconds bro. Reset bro. Okay, 10 seconds. Kung nanunubok ka nga, hindi ito ang proper platform. Dahil kailangan may itatayo ka na alternative Next view question. sa debate. 10 seconds. Okay, last next 1 minute. question. Bitawan natin sa Greek sapagkat walang alam sa Greek at puntahan natin ng 43:4 ng Ezekiel. Tanong ko sa iyo diyan. Ano yung simple kupula at syntactical nito? Sagot. Ano daw? Okay, 10 seconds. 10 seconds. Hindi yan ang paksa natin. Wala sa Ezekiel ang paksa natin, nasa Revelation. Next question. Okay? 10 Nasa seconds. Revelation topic. Okay, next question. Saan nagtatanong? Ginamitan na kita ng English, hindi mo pa rin naunawaan. Okay. Ano yung kupula at syntactical sa Tagalog? Ano daw yung coppola? 10 seconds. 10 seconds. Hindi nga ako dictionary. Okay, hindi ako dictionary. Ang itanong mo, yung paksa natin sa Revelation Next question. na may pangangaral pa sa loob ng 1,000 Next taon. question. Okay, next question. Tatagalogin ko kasi hindi mo naunawaan. Time. Ano ang 7 tuntunin? minutes time. 7 minutes Okay. time. Pass! Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. So dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid dito sa TikTok. Shoutout kay Manda, kay H2. Shoutout din mga kapatid dito kay Musical Lover. Sabi niya walang kabuluhan na tanong yan. Shoutout din mga kapatid kay Mandaragit. Style ni Jules Lukban, puro subok kaso out of topic. Shoutout mga kapatid kay Jesus. Baba na lang ako, panalo na si Denmar. Wala namang latag ang MCGI, magyabang. Shoutout din mga kapatid kay Reme Derecho, Mr. Moderator. Wala na sa topic ang pinaggagawa niya. Side comment na naman, itong makipag-debate, itong MCGI, walang respeto sa kalaban niya. Shoutout din kay Wimber Isparaguera, puro kayabangan MCGI. Dapat gibain mo ang tinatayo ni Denmar. Shoutout din kay Marcel Moncada ng JW, yung aking co-moderator. Shoutout sa'yo bro. Kay Jason Bellones, masisira na ang utak ni Denmar sa mga Greek words. Kinakabahan na yan. Shoutout din mga kapatid kay Mark Anthony Guevara, MCGI, di na kayo natuto. At sabi ni Reme Derecho, kayabangan lang ginawa. At sablay naman magtanong itong MCGI, walang matinong tinatanong. David Stan, baka Greek language yan at hindi Greek text. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at ako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Jules ng MCGI, your time start.
Okay, maraming salamat Mr. Moderator at sa aking mahal na kaibigan na si Dinmar at ang mga mahal ko na mga viewers, no? Napatunayan natin yung affirmative sa ako, no? Nasa ako. Alam nyo mga kaibigan, sa debate dapat, alam nyo sa debate dapat lahat ng tanong masagot niya. No? Para ibig sabihin, na nagawa niya, na-stand niya yung paksa niya. Ang ginawa, nag 10 seconds. Wala siyang sagot. No? Ibig sabihin, mahina. No? Mahina sa aral. Natatawa ako, natutuwa ako kay Dinmar, no? Kasi sabi niya, nag-aaral sa Greek. Nung tinanong ko siya sa Tagalog, hindi rin niya alam. Naawa ako. Sige, tagbigyan kita. Englishin ko na lang. Simple kupula at syntactical. Hindi rin niya alam. Wala na akong magagawa sa'yo. Pinagbigyan na kita. Ha? Sa Biblia, mga kaibigan, 3 wika. Biblical ako Nasa Biblia yung pagtatanong ko. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14 ng 27, pinapahintulot ni Apostol Pablo, wag hihigit sa 3 wika, no? So ginamitan natin siya ng Greek at English. Hindi pa rin nakasagot, no? Anong klaseng affirmatibo ito? Gusto niya akong magtindig Baliktad Negative ako, brother. Kaibigan ko. Negative ako. Gigibain ko lang, hindi ako magtitindig. Ay, pambihira ka. Ha? Ito, palang-alang sa mga nakikinig, ano? Kasi wala talagang nalalaman si Dinmar pagdating sa mga tanong ko No? Ibig sabihin, mga viewers, hindi nyo naintindihan yung tinatanong ko sa Greek. Gagawin natin sa Tagalog. Okay? Okay ba kayo dyan? Okay, ito. Ekheyes katanoise, tas grapis, ekheyes taplotis, apuntun, prekupatu kusmuyo. Ano sa Tagalog yan, Dinmar? Hindi alam ni Dinmar, ano? Kailangan pa mag-aral ni Dinmar Ang tanong ko sa kanya sa talata, nakakaintindi ka ba sa Biblia na nilalatag mo? Nagtatanong ako sa iyo dyan. Pero 10 seconds ka kasi nga hindi mo alam ang kahulugan ng Greek. No? Hindi mo alam ang kahulugan sa Tagalog. Ito pa ang tanong ko sa kanya kanina, no? Sabi ko sa kanya, ekho aportis ede apanalabarnies ede sieti ipanalambornies. Alam mo sa Tagalog yan, Dinmar? Nagtatanong ako sa katalata, dyan sa ginamit mo, kung ang tanong ko sa iyo dyan, kung nauunawaan mo ba yung nilatag mong talata? Yan, palibhasa ay walang alam sa Greek No? Wala to si Dinmar, walang naitindig. Zero. Alam mo bang wala kang sagot? Wala kang sagot, Dinmar Mahina, boring, sabi ng mga viewers. Paano ito si Dinmar Walang sagot, no? Hindi alam ang kahulugan sa Tagalog. Nag-Greek ako pa nagpapaliwanag, no? Napakaliwanag naman yung adapio. Adapio, ibig sabihin, ano ang sinasabi sa talata? Yan, may natutunan si Dinmar, no? Nagtatanong ako doon sa kanyang nilatag kung ano ang sinasabi sa talata. Sasabihin niya of topics, no? Wala daw doon sa kanyang nakalatag sa tinatanong sa talata. Ang tanong ay, ano ang sinasabi sa talata? Adapio pirikupi. Yan, Dinmar, natuto ka. Ha? Ang dami mo ng debate. Siguro dito ka na isako ng talagang sakong-sako, ano? Nagagatuwa si Dinmar. Okay, ito pa. Ito, tinatanong ko siya dito sa Revelation
17, ginamit niya yan eh. Ang tanong ko sa kanya sa Greek, ano ang katanoisis to adapio? No, 10 seconds siya, hindi alam ang kahulugan eh. Ang kahulugan nun, ano ang kaunawaan mo sa talata? Simple lang eh. Oh. Ibig lang sabihin mga kaibigan, itong si Dinmar, walang alam. No, walang alam dun sa tinatanong. Siguro ang mapayo ko sa iyo kaibigan ko, mag-aral ka sa Greek, no? Sa mga debate kailangan din ng Greek eh. No? Marunong ka rin doon. Para pag tinanong ka din, may sagot ka. Nakakahiya kasi sa mga viewers na katulad na may sinama ka pa oh. Hindi ka ba nahiya diyan? May back out ka. Di ba? Oh, hindi ka ba nahiya? Wala kang sagot. Hindi ba kayo nag-aaral muna, nag-research muna kung anong itatanong ni Jules Lokban o mag-Greek ba si Jules Lokban o magwawaray? No, kung magwawaray si Jules Lokban, wala eh, hindi kayo hindi kayo muna nag-research eh. 'Di ba? Kaya ang sabi ng Biblia sa mga taong ganito ay sabi ni Kristo sa Mateo 3:7, kayong mga lahi ng ulupong. Oh, yung ulupong kasi hindi nakakaunawa yan eh. No? Hindi nakakaunawa yung ulupong. No? Kasi yung ulupong na yan, yun ang tinutukoy na SDA. Seventh-day Adventist Church. Yan ang tinutukoy ni Kristo. Ha? Oh, basahin natin ang John 8:44 Dinmar. Kayo'y sa inyong amang diablo. Yan oh. Maliwanag yan, Dinmar, kayo yun eh. Sabi mo naman, nag-a-adhom ako. Talata, mga kaibigan, ng yung sinasabi ko. Oo, sabi ng Biblia, si Dinmar, kayong sa inyong amang diablo. Eh, anong tawag kay Dinmar? Sa gawa 13 ng Gis. Ganito, Dinmar, oh. Ang sabi doon, ikaw na anak ng diablo, hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang makatuwid sa MCGI? Yan oh. Napakaliwanag. Yung anak pala mga kaibigan. Si Dinmar. Ikaw na anak ng diablo. Yun ang tinutukoy si Dinmar eh. Nasabi naman nag-adom. Hindi, nagbasa lang ako ng Biblia. Ito si Dinmar, hindi nakakaunawa. No? Kahit sa tanong, hindi marunong. Kaya ang sabi sa kanya ng Biblia, ikaw na anak ng diablo. No? Gagawa ka si Dinmar ng kasamaan at wala kay Dinmar ang makakaunawa. Ano? Daniel 12 ng Gis. Siya yung tinutukoy doon eh. Isa sa mga tinutukoy si Dinmar na hindi makakaalam ng hindi makakarating sa pagkaunawa. Sino yon? Si Dinmar. No? Mantakin mo. Affirmative na walang sagot. Affirmative na 10 seconds. Natutuwa ako sa iyo, mahal kong kaibigan. Alam mo kaibigan, ang sinasabihan ko lang naman yung masamang espiritu sa iyo eh. Kasi mababasa natin yan sa Marcos 5:2. Yung karumal-dumal na espiritu, nananahan kay Dinmar yun eh. Ha? Hindi ako may sabi ang Biblia eh. Nananahan yun, kaya yung sinasabihan ko. Pero si Dinmar, yung katawan niya, physical, mahal ko yan eh, kaibigan ko yan eh. Oh? Kaibigan ko yan. Pero yung kadibati ko dito, yung nananahan kay Dinmar nagsasalita ng kasinungalingan. No? Kasi nga, siya yung tinutukoy na anak ng diablo sa gawa 13 ng Gis. Yan, napakaliwanag yan mga kaibigan. No? Nagsasalita si Dinmar ng kasinungalingan. No? Mantakin mo, tapos ng 1,000 taon. Ay nako. Okay, salamat Mr. Moderator. Tuloy tayo sa pag-iispada natin dito kay Dinmar. Okay. Okay. Doon sa katawan ni Dinmar, mahal natin yan eh, di ba? Pero yung nananahan na karumal-dumal na espiritu, yung nagdidikta sa kanya, sa kanyang kaisipan, yun yung yung ginigiba natin, yung kanyang sinasabi, no? Kasi masamang espiritu yan eh, nananahan doon eh.
Kaya dapat pagsabihan natin yan. Di ba? Para hindi na siya makapangluko. No? Kasi niluluko yung mga nakikinig eh. Tapos na raw eh. Ano? Pero, sa makatuwid, hindi si Dinmar ang nagsasalita dyan. Alam niyo ba kung bakit? Hindi. Ginagamit lang ang katawan ni Dinmar ng karumal-dumal na espiritu batay sa Marcos 5:2. Napakaliwanag yan mga kaibigan eh. No? Nagsasalita si Dinmar ng kasamaan. No? Kasamaan ang ginagawa nito. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa unang second cross ng ating affirmative. Brother Denmar ng SDA, your time start. Okay. Tanong. Okay, tanong. Confirm ko lang, sabi mo kasi wala akong alam eh, di ba? So, ina-affirm mo yun na wala akong alam? Yes or no? Yes, wala kang alam dahil Yes, doon sa mga sagot mo, wala kang nalalaman. Oo, wala kang alam sa Greek eh. Alam ka, alam. Okay, next question ko. So, ikaw yung maalam sa Greek. Yes or no? Oo, tanungin mo ako sa mga nilatag ko. Sasagutin kita dyan. Tapos intindihin mo yung sagot ko sa'yo, ha? Okay, i-confirm ko lang ulit. Gusto ko lang i-confirm. So, ibig sabihin, dalubhasa ka sa wikang Greek. Yes or no? Yes. Yes, dalubhasa tayo dyan. Kaya nga tinatanong kita eh. Pero wala kang sagot eh. Hindi ka naman nakaintindi, di ba? Hindi ka nakakaintindi sa Greek. Okay, next question. So, sabi mo kasi, wala akong alam sa Greek. Eh, bakit nagtatanong ka pa ng Greek kung hindi ko naman pala alam yung Greek na sinasabi mo? Sabi kasi sa Biblia, subukin mo ang mga espiritu kung sa Diyos o sa Diablo. Eh sa Diablo ka pala, hindi ka nakasagot sapagkat di ka naman pala pantas batay sa Daniel 12:10. Sa Diablo ka, ikaw yung anak ng Diablo, sa Gawa 13:10. Si Dinmar yun, nananahan ng karumal-dumal na espiritu, Marcos 5:2. Okay, Mr. Moderator, okay na ako, wala na akong question. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid Wala ang ka na ating time na bro. So wini-wave na ng ating affirmative yung kanyang time. So dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito si Brother Jules sa kanyang pagiging negatibo na wala ng pangangaral sa loob ng 1,000 taon, paghahari sa langit ni Kristo ng mga banal. 5 minutes bro, your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator sa ating conclusion at binabati ko yung mga nakikinig natin ngayon at sa tagpong ito si Denmar ay walang napatunayan, no? Natapos na ang pangangaral. Sapagkat kung titingnan natin mga kaibigan ay wala siyang sagot sa kanya, mga katanungan natin sa kanya. Ibig sabihin, sa pangalawang stand, wala din, no? Umaasa ako na babangon si Denmar sa pangalawa niyang stand. Pero nabigo na naman, nabigo siya, no? Di ko alam kung nagtampo. Di ko alam eh. Hindi na siya nagtanong, no? Pero alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya si Jules Lokban ng MCGI. Bakit? Nasa tunay na aral, Denmar eh. Pag tunay na aral ka, hindi ka magigiba. Maliban na lang kung nandiyan ka sa grupo mo, mahina ang aral. Tingnan mo. Umaasa ako sa iyo, Denmar, na sa pangalawa mong stand, maitatayo mo pa. Makakasagot ka na. Wala pa rin. Umaasa ko na maiintindihan mo sa Greek, no? Ano bang ginawa mo sa pag-uusap natin ito? Kaibigan, ako'y natutuwa mga kaibigan kay Denmar, no? Kasi lumaban ng debate, kulang sa bala. Ha? Ang katotohanan mga kaibigan, Greek, isinulat ang bagong tipan. Sa Greek, kailangan natin yan eh. Kapag nagkakamali tayo o kaya may duda tayo sa isang salin sa Tagalog, pumupunta tayo sa Greek eh. No? Doon tayo pumupunta sa Greek. Kaya, marapat na tanungin ko siya sa Greek. Diba? Kaya lang si Denmar, alam sing debatista ito.
No? Hindi marunong sa Greek. Naaawa ako sa makatuwid, mga kaibigan. Naaawa ako dito eh. No? Awang-awa ako sa physical niyang katawan, pero yung nananahan sa kanya, nakarumal-dumal na espiritu, batay sa Marcos 5 ng 2, yun yung pinagsasabihan ko. Naaawa ko kay Dinmar eh. No? Kaya Dinmar, may pagkakataon ka pa, kung gusto mo na mangibabaw ang katwiran mo, umanib ka sa MCGI. Dahil ang MCGI, yun lang ang may karunungan na magtuturo sa inyo. Sa Daniel 12 ng 10, yung tinutukoy na pantas, sila yung makakaunawa. Sino yun? MCGI. Ako. Kaya kung gusto mo makaunawa, Dinmar, umanib ka sa MCGI. Kasi sa labas ng MCGI, sa Marcos 4 ng 11, ginawa na saan? Sa pamamagitan ng talinghaga. Basahin natin. No? Ay pinagkaloob sa inyo ang makalam ng hiwaga. Sino yung pinagkalooban ng makalam ng hiwaga ng Diyos? MCGI. Kaya yung MCGI, maraming bala pag nagkikipagdebate yun eh. Kasi pinapahayagan yun sa pamamagitan ng Espiritu, Dinmar. No? Unang Korinto 2 ng 10, ang mga ito pinapahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya yung stand mo ngayon, wasak sako ka. Wala kang napatunayan, nagiba ka ng negatibo. No? Kung gusto mo mag-race back, pagbibigyan kita, true church, pantay. Ako naman ang affirmatibo sa susunod kung kakasaka pa. Pero, intindihin mo, Dinmar, mag-aaral ka ng Greek. Assignment ko sa'yo, pag nagharap ulit tayo, aralin mo ang Greek kasi diyan ka may kulang. No? Ako naman may pag-ibig sa'yo eh. Para hindi ka mapahiya sa mga ganitong uri ng debate, ay pinapayuhan kita, Dinmar, huwag ka magtampo. Parang nagtampo na si Dinmar, hindi na nagtanong, nasaktan. Masakit talaga ang katotohanan, Dinmar eh. Tabak yan eh, yung binibira ko sa'yo, tinatabak kita. Salita ng Diyos yan, matalim. Kaya Dinmar, sa susunod, mag-aral ka ng Greek kasi kulang ka sa Greek, sa pag-uunawa ng Greek. No? Yung latag mo, walang kalatoy-latoy, madali magiba, kulang. Wala, boring yung nilatag mo. No? Okay, salamat Mr. Moderator. Okay, dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative Brother Denmar Santiago ng SDA. Your time start now. Okay. Una, mga kapatid, hindi tayo nagpakilalang dalubhas at magaling. Pero ang ating kausap, nagpakahambog siya na katulad ni Satanas. Kaya nga siya ay kabilang doon sa kampo ng dragon. Ngayon, pagdating sa pag-aaral, Jules, hindi naman sa pagmamayabang, pero sa biyaya ng Panginoon, meron akong diploma ng Biblical Studies galing sa St. Paul Bible Institute and Seminary. Ano nakalagay? Nakalagay, Bachelor Degree of Biblical Studies. Pagdating sa pag-aaral ng biblical language, huwag mo ko niyayabangan. Ngayon, sabihin ko sa'yo, kanina pa ako nakikipagdebate. Kanina pang alas 6. Kaya medyo malat na ako. So, ang gagawin ko, dahil alam mo kaya ako isinama yan, hindi para manood ng panlilibak mo. Hindi ko isinama dito si Brother Renz nang walang purpose. Okay. Ang purpose ko sa mga debate ko ay akayin ang tao patungo kay Kristo, hindi sa mga walang kabuluhang mga pakikipag-usap na gaya ng ginawa mo. Walang lugar yan dito. Ngayon, wala kang naigiba, wala kang naisako doon sa ating presentation kasi wala eh. I'm sorry, wala. Nakatayo ang aking proposition.
na inilatag sa'yo dahil ni isa sa mga talata nilatag ko wala kang naipatumba. Ginagaya mo pa si Camacho na nagpapa-assignment ka, hindi bagay sa'yo. So, dahil kanina pa ako nagsasalita, so, bibigyan ko ng pagkakataon si kapatid na Renz, dahil ito yung conclusion naman bibigyan ko si kapatid na Renz para magpahayag ng inspirational, motivational dahil siya ay dating MCGI. Kaya naman, bigyan natin ng pagkakataon si kapatid na Renz bilang patutuong buhay na siya'y kasama sa maghaharing kasama ni Kristo dahil siya'y Adventist at siya'y lumayas na sa MCGI. Okay, kapatid na Renz, kasi ako yung namamalat na. Ikaw na ang take over, please. Po sa ating lahat, ako po ay si kapatid na Renz, at ako po ay dating MCGI. Kung tutusin bro, mas magaling pa si Jared Almasora dito Bakit? Si Jared Almasora, unang nakalaban ni kapatid na Denmar, doon ako na-convert. Ito, buti pa nga si Jared na pagkaalaman ko, may alam. Totoo lang. Hindi siya yung hambog, sabi nga doon, 'di ba? Doon sa gaya ni Satanas na mapagmataas. Ang katunggali mo ngayon, Brother Denmar, halata naman sa pagsasalita pa lang, ad hominem, ganyan-ganyan. Tapos magbabasa na lang, mali pa. Sabi na, copula daw. Copula yon. Mali pa. Masasabi namin bro, sana nag-aral ka muna bago ka humarap. At sabi nga ng kapatid na Eli, sana nag-aral ka muna bago ka humarap. Ayan. Kasi sabi niya, bakit ka naman magtatanong? Sinabi mo kanina, walang alam si kapatid na Denmar. Bakit ka sa kanya magtatanong? Wala nga pala siyang alam. Kasi nung lalabas ngayon na walang alam sa inyo, nagtanong ka sa walang alam. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between SDA and MCGI. So before natin yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience sa TikTok mga kapatid. At dyan din sa Facebook mga kapatid, sa ating TikTok meron tayong 100 total views at dito din sa Facebook mga kapatid. At unahin natin si Brother Denmar. Bro, pasalamat ka muna bro. Okay, una-una maraming salamat sa ating nag-iisang Diyos na tunay, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, ng kalwalhati at kadakilaan, mga kapatid. Hindi po sa inyong pong maliit na lingkod. Ang inyong pong maliit na lingkod ay instrumento lamang at kasangkapan ng Panginoon sa pagpapahayag ng Kanyang katotohanan na ating sinasampalataya ng mga Adventist. Kaya tayo din nagpapasalamat sa buong buo ng grupo ng Advent Biblical International Ministry, sa aking pinakamamahal na mentor, Dr. Rocky Tulog, at yung aking kakambal, si Brother Fernando B. Camacho Jr., at gayon din sa buong buo ng 3A Media at ng Adventist Faith Defenders dyan sa TikTok. At ang pinasasalamatan din natin siyempre si Brother Jules na ating nakausap ngayong gabi. Then din yung ating non-SDA manager, recorder, streamer, moderator, Brother Rasha Vista. Napakaraming certificate na po nitong ating kapatid. And siyempre si Brother Renz Belsa, yung dati nating kaaway sa pananampalataya, dating MCGI, ngayon ay Adventist na. Purihin ang Panginoon. At yan, yung ating mga taga-subaybay sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok, maraming salamat mga kapatid sa inyo pong walang hanggang pagsuporta sa inyo pong maliit na lingkod. So bali mga kapatid, sa Sabado o sa darating na Sabat, nandiyan po tayo sa Sukat, Muntinlupa SDA Church, mga kapatid. Kita-kits po tayo dyan. Ang inyo pong maliit na lingkod, iikot po tayo sa Metro Manila ng buong November and December, mga kapatid. So dito lang po tayo sa Metro Manila.
pasensya na doon sa mga nag-iimbita doon sa mga probinsya, hindi natin mapagbibigyan no, dahil kulang tayo sa budget. So, kayo po'y patuloy na sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon upang kayo maligtas na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ipinag-aanyaya po namin sa inyo, kayo yung mag-Adventist na, isang hakbang na lang sa balista na kayo. Kaya, yun po, buhay natin ng Panginoon, and God bless sa ating lahat, mga kapatid. Okay, at syempre yung ating kapatid and Brother Jules, pasalamat bro. Okay, maraming salamat Mr. Moderator, Brother Russia, at sa mga kaibigan natin. Sa launa sa Panginoon, sa Panginoon ng kapurihan, at ang aming pakikibaka sa 2 Corinto 10:32 ay hindi sa laman kundi sa espiritu. Kaya mahal na mahal namin ang mga SDA, lalo na to si Dinmar. Ang amin lang pinagsasabihan dyan, yung karumal-dumal na espiritu na nanahan sa kanya, batay sa unang Juan 4 ng 1. So, mga kaibigan, open po ang MCGI. Kung gusto nyo magpadoktrina, ay malugod po namin kayong tinatanggap dahil ang MCGI ay nandoon ng tunay na aral. Ayan, maraming salamat mga kaibigan sa uulitin. Thank you. Okay, so mga kapatid, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Denmar ng SDA at Brother Jules ng MCGI. At pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap sa sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. So maraming salamat at please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, mga kapatid, sa ating TikTok, Russia TV, at sa aking Facebook, Russia Vista, mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.
never